panibagong lakas, panibagong pagkakataon upang kayo'y aming sambahin at purihin dahilan sa inyo pong kabutihan at kagandahang loob. Tunay nga po ang kaloob ng pagtulog ay aming pong naranasan. At sa bagay na ito, Panginoon, walang dahilan na hindi po namin mailaan ang pagsamba sa inyo ngayong umagang ito. Kaya nga naman ang tangi po namin pakiusap. Ang inyo pong banal na Espiritu ang siyang pumuspos sa bawat isa sa amin. Mabuksan ang aming isipan, ang aming pong puso, at ang aming pong mga labi ay tunay nga pong magpupuri sa inyo, samantalang aming pong tinatanggap ang inyo pong mga salita at pinag-aaralan ang mga ito. Dalangin namin, Panginoon, na makita rin po namin ang mga napapanahong aral na siyang magpapatibay at magpapalakas ng aming pong pananampalataya, magpapasigla ng aming pong mga paglilingkod, at maihanda ang aming pong buhay sa inyo pong malapit na pagparito. Panginoon, nais din po naming idalangin sa inyo ang inyo pong mga anak na magsisiganap. Si Angelique na magbabasa ng Lest We Forget devotional book, si Maxine na magbabasa po ng Numbers chapter 32, at ganun din si Jerica na siyang mangangasiwa para sa Council on Stewardship. Lord, puspusin po ninyo sila ng karunungan at talino, samantalang kanila pong ibinabahagi ang inyo pong mensahe sa umagang ito. At ganun din kaming makikinig at magbibigay ng reflection. Ipaunawa sa aming Panginoon ang magagandang aral na amin pong pagsalusaluhan sa umagang ito. Kung magkagayon, muli po kaming ma-inspire sa inyo pong mga salita. Dito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Amen. Good morning, happy God first morning everyone, mga kapatid. Happy God po kayo. Po. Okay, inyo pong buksan ang inyo pong mga camera kung maaari lang at hindi yun masisira ika nga yung ating pong mga privacy. Okay? Batiin po natin ang isa't isa, mga kapatid, ng Happy God First Morning. Happy God First Morning. Ay nasa araw ng Friday, ano po? At araw ng paghahanda. Ayan. Good morning po sa Sister Marlene Semafranca. Okay, so tayo po ay magpapatuloy pagkatapos po ng mainit at punong-puno ng kasiyahang pagbati sa isa't isa. Dito po sa Zoom platform ay nais din po nating batiin ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay sa ating pong YouTube channel at maging sa ating pong Facebook page. Kumusta po kayo dyan, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid? Sana po'y magkaroon kayo ng malayang pakikibahagi sa mga reflection na ating pong gugugulin sa ating pong pagsamba ngayong umagang ito. At magpadala po kayo ng inyo pong magagandang comment o reflection at babasahin po ng inyo pong lingkod. Tayo po ngayon ay magpapatuloy. Ang ating pong Bible readings, mga kapatid, ay matatagpuan sa Numbers chapter 32. At ito po ay pangungunahan ni Sister Maxine. Nandiyan na po ba si Sister Maxine? Hello, Sister Maxine. Good morning. Okay, sa palagay ko, wala pa ata. Hello po. Ay, andyan na. Okay. Bali si Charles Sakdalan po yung magbabasa. Okay, thank you po. Bigyan natin kay kapatid na Charles Sakdalan ang pagbabasa ng ating pong Numbers 32. Good morning po, mga kapatid. Happy God first morning po. Good morning, good morning. Okay. So,
Ang babasahin ko po ngayon is mga bilang chapter 32. Tagalog po tayo. Charles, open ng Yes cam. po. Ay, Ito mo, yung poging lalaki. Yan. morning po. And Thank you. so tayo po ay magpatuloy na sa pagbasa. Ang Ruben, Gad at ang kalahati ng lipi ni Manases ay nanirahan sa Gilead. Ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad ay may lubhang napakaraming hayop. Nang kanilang makita ang lupain ng Jazer at ang lupain ng Gilead ay may mabuting lugar iyon para sa hayop. Lumapit at nagsalita ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben kay Moises, sa paring si Eleazar at sa mga pinuno ng sambahayan na nagsasabi, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eleale, Saban, Nebo at Tambeon na lupaing winasak ng Panginoon sa harap ng kapulungan ng Israel ay lupaang ing mabuti para sa hayop at ang inyong mga lingkod ay may mga hayop. At sinabi nila, kung kami ay nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ay ibigay sa iyong mga lingkod ang lupaing ito bilang ari-arian at huwag mo na kaming patawarin sa Hordan. Sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, pupunta ba ang inyong mga kapatid sa pakikipaglaban samantalang kayo'y nakaupo rito? At bakit pinanghihina ninyo ang loob ng mga anak ng Israel upang huwag magpatuloy sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng inyong mga ninuno nang sila'y aking suguin mula sa Kadesh Barnea upang lihim na siyasatin ang lupain. Sapagkat nang sila'y makaahon sa libis ng Eskol at makita ang lupain, ay kanilang pinanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ang galit ng Panginoon ay nagningas ng araw na iyon, at siya'y sumumpas na sinasabi, tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang pataas na makita ng lupain na aking pinangako kina Abraham, Isaac at Jacob, sapagkat sila'y hindi lubos na sumunod sa akin. Liban kay Caleb na anak ni Hephone na Kenizeo at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila'y lubos na sumunod sa Panginoon. Ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at kanyang pinagala-gala sila sa ilang ng 40 taon hanggang ang buong salinlahing iyon ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ay nalipol. At ngayon, bumangon kayo ng kapalit ng inyong mga ninuno, supling ng mga taong makasalanan upang dagdagan pa ninyo ang matinding galit ng Panginoon sa Israel. Sapagkat kung kayo lumihis ng pagsunod sa Kanya, ay Kanyang muling iiwan sila sa ilang at inyong lilipulin ang buong bayang ito. Sila'y lumapit sa Kanya at nagsabi, gagawa kami rito ng tulungan para sa aming mga hayop at mga bayan para sa aming mga bata. Ngunit kami ay maghahandang lumaban upang mapuna sa mga anak ni Israel hanggang sa aming madala sila sa kanilang lugar at ang aming mga bata ay maninirahan sa mga bayan may pader dahil sa mga nanirahan sa lupain. Kami ay hindi babalik sa aming mga bahay hanggang sa ang lahat ng anak ni Israel ay magkaroon ng kanilang sariling pag-aari, sapagkat hindi kami makikihati sa kanilang mana sa kabilang ibayo ng Hordan at sa dako paroon sapagkat tinanggap na namin ang aming mana rito sa dakong silangan ng Hordan. At sinabi ni Moises sa kanila, kung gagawin ninyo ang bagay na ito, kung kayo'y maghahandang lumaban upang pumaroon sa harap ng Panginoon sa pakipaglaban, at bawat may sandata sa inyo ay tatawid sa Hordan sa harap ng Panginoon hanggang sa kanyang mapalayas ang kanyang mga kaaway sa harap niya, at ang lupain ay mapasuko sa harap ng Panginoon, kung gayon ay makakabalik kayo at magiging malaya sa pananagutan sa Panginoon at sa Israel. At ang lupaing ito ay magiging inyong pag-aari sa harap ng Panginoon. Ngunit kung hindi nyo gagawin ang ganito, kayo ay magkakasala laban sa Panginoon at tiyak na tutugisin kayo ng inyong kasalanan. Igawa ninyo ng mga lunsod ang inyong mga bata at ang mga kulungan ang inyong mga tupa at gawin ninyo ang inyong sinabi. Nagsalita ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben kay Moises na sinasabi, gagawin ng inyong lingkod ang gaya ng iniutos ng aking Panginoon. Ang aming mga bata, mga asawa,
kawan at buong bakahan ay mananatili riyan sa mga bayan ng Gilead. Ngunit ang inyong mga lingkod ay tatawid, bawat lalaki na may sandata, sa pakikipaglaban sa harap ng Panginoon upang makipaglaban gaya ng sinabi ng aking Panginoon. Sa gayoy nag-utos si Moises tungkol sa kanila sa paring si Eleazar kay Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno sa sambahayan ng mga ninuno ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila ni Moises, kung ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay tatawid na kasama ninyo sa Hordan, ang lahat ng lalaki na may sandata sa pakikipaglaban sa harap ng Panginoon, at kung ang lupain ay mapasuko sa harap ninyo, ay ibibigay ninyo sa kanila bilang ari-arian ang lupain ng Gilead. Ngunit kung sila'y hindi tatawid na kasama ninyo na may sandata, magkakaroon sila ng pag-aari na kasama ninyo sa lupain ng Kanaan. Ang mga anak ni Gad, Ruben ay sumagot, kung ang sinabi ng Panginoon sa inyong mga lingkod ay gayon ang gagawin namin. Kami ay tatawid na may sandata sa harap ng Panginoon sa lupain ng Kanaan, at ang magiging pag-aari naming mana ay sa dakong ito ng Hordan. At ibinigay ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben sa kalahati ng lipi ni Manases na anak ni Jose ang kaharian ng Sihon at ang kaharian ng Amoreo at ang kaharian ng Og na hari sa Basan. Ang lupain at ang mga bayan niyon ay sa loob ng mga hangganan niyon. Sa mga katuwid ay ang mga bayan ng buong lupain. Itanayo ng mga anak ni Gad ang Dibon, ang Atarot, ang Aroer, ang Atarofat, Sofan, at ang Jezer, at ang Jogbeha, at ang Bet Nimra, at ang Bet Haran, na mga bayang may pader at kulungan din naman ng mga tupa. Initayo naman ng anak ni Ruben ang Hesbon, Eleale, Kiriataim, ang Nebo, ang Baalmeon, at ang Sibma. Binigyan nila ng ibang mga pangalan ang mga bayan na kanilang tinayo. Ang mga anak ni Makir na anak ni Manases ay pumunta sa Gilead, sinakop ito at pinalaya sa mga Amoreo na naroroon. Binigay ni Moises ang Gilead kay Makir na anak ni Manases at kanyang tinirhan. Si Jair na anak ni Manases ay pumaroon at sinakop ang bayan na iyon at tinawag ang mga ito na Havot Jair. Si Noba ay pumaroon at sinakop ang Kenat at ang mga nayon niyon. Tinawag ito na Noba ayon sa kanyang sariling pangalan. So dito po sa chapter po na ito, makita po natin na highlight po dito is yung balance po between sa ating sariling kagustuhan or sa kagustuhan po nung mga anak ni Ruben, anak ni Gad, and yung other sons po ni Manases, and yung sa promise po ni God. Oftentimes po kasi sa atin din po, mas sinusunod po natin yung sarili po nating kagustuhan, sarili po nating comfort, or yung sarili po nating need, completely overthrowing po yung plan ni God, or completely ignoring or forgetting na may plano po ang Panginoon para sa atin. Pero kung makikita naman po natin dito, ang ginawa po nila is binalance out po nila. Kailangan po nilang tumira dun sa lupa in east of Jordan, but they never forget na mag-commit pa rin po dun sa plano ng Panginoon na i-conquer po nila ang Kanaan. So, ayun lamang po ang para sa Bible reading po natin ngayon. Ay, maraming salamat, Charles, sa iyong napakagandang reflection. No? Okay, Charles, pwede bang magpakilala ka muna? Makilala ka kung sino itong magandang lalaking ito na nagbasa? Ayun po, so good morning po. Ako po si Charles Elrin B. Sakdalan po. 21 years old po ako ngayon, and nakatira po ako ngayon sa Natividad, Pampanga po. And kung makilala niyo po si Pastor Marlon Sakdalan, ako po yung panganay niya po. Oh, ayan. So, salamat, Charles. Pinakilala mo na rin sana si mami mo. Okay. Ayan siya. Si Charles Sakdalan po ay anak ni Pastor Marlon Sakdalan.
ng area chairman ng Bulacan. Okay, salamat Charles sa iyong napakagandang reflection. Like father, like son, ano po? Okay, meron po bang gusto mag-reflect sa ating pong Bible reading hanggang ito? Yes po. Kapatid Tasani, kayo po ay nagsalita? O, meron po bang mag-reflect o napindot lang? Okay. Okay, kung wala po magre-reflect, ay gusto ko pong mag-reflect ng ilang mga talata, no? Ilang mga talata mula sa chapter 32. At yung ibang mga talata ay kayo naman ang mag-reflect. Okay? Dito po sa chapter 32 verses 6 to 7, ganito po ang sinabi, ano po? At sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Reuben, mangyayari ba na ang iyong mga kapatid ay yayaon sa pagbabaka at kayo'y magsisitahan dito? At bakit ninyo pinapanglupaypay ang puso ng mga anak ni Israel upang huwag silang magsilakad sa lupain na ibinigay sa kanila ng Panginoon? So, makikita po natin mga kapatid sa konteksto ng pag-aaral na ito. Sabi nga ni Charles kanina, para bagang binalanse, no? Pero tingnan po natin, sa pagpili kasi dito sa chapter 31 ay nagpapakita na mayroon pong panganib sa madali at maginhawang pagpili. Pansinin po ninyo yung ginawa ni Reuben at saka ni Gad. Okay, nakakita po sila ng masaganang pastulan, ano, at agad nilang pinili ito. Tayo bilang mga nabubuhay sa kasalukuyang panahon, madali po tayong matuksong mamili ng isang magaan at maginhawang daan kaysa sa mahirap. Pero alam niyo mga kapatid, pagka minsan yung mahirap na bagay, yun yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga ni Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 4, many fall in their Christian experience because they choose the easier path, avoiding the difficulties that are designed to strengthen their faith. So, isa po yun sa mga nakita ko po dito sa ating pong readings, ano? Okay. At mapapansin ninyo, binanggit din yung pagkakaisa. Binasa kanina ni Charles, yung salitang pagkakaisa, ano? Makikita po natin. Mayroon pong dapat silang gawin. Ang utos ng Diyos, alalahanin natin mga kapatid, para sa Israel ay sila'y magkakasamang tatawid at upang kamtin nila yung pagtatagumpay. Kasi ang pagkakawatak-watak, alam natin, ay nagiging sanhi ito ng panghihina ng loob. Mas maganda, mas marami, mas maganda. Pag nag-iisa ka, mas madali kang manghina. Kaya nga, sabi sa Ministry of Healing, none of us liveth to himself. No one can be independent of his fellow men, for the well-being of each affect others. So, kita po ninyo, naalala ko tuloy yung kasabihang no man is an island. At ito yung paalala ng Diyos sa bansang Israel. Dapat sila ay huwag maghiwa-hiwalay kundi magkakasama. Kaya ang ating mga pagpapasya, mga minamahal na mga kapatid, ay nakaka-apekto ito. Okay, yung kanya-kanyang paglilingkod, kanya-kanyang paggawa, lalong-lalo na sa loob ng iglesia, no? So dapat karoon tayo ng kaisipang magkaisang itaguyod, lalong-lalo na ang gawain ng Panginoon. We have to conquer the world. Gaya ng bansang Israel na dahil magkakasama sila, they are now ready to conquer the land of Canaan, the promised land, na ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, makita po natin yung ganun sa kalagayan natin ngayon sa panahong ito. Okay, mayroon pa bang gusto mag-reflect sa ating pong readings? Sir Joey. Yes, Pastor Nelson Antonio, ang bagong gising. Happy God first morning. Yes. So sa akin, Pastor, ang aking reflection dito ay
yung lubusang pagsunod sa tagubilin ng Diyos Okay. ng may pananampalataya. So dito mga kapatid ay merong malungkot na pagkasabi ang Diyos. Malungkot mga kapatid dahil sa pagsuway ng bayang Israel. Sapagkat sabi dito, sapagkat nang sila'y makaahon sa libis ng iskol, ay nakita ang lupain ng kanilang pinanghina ang loob ng mga anak ng Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. So, talagang dito mga kapatid, dahil sa kanilang hindi marunong na pagsunod mga kapatid, maliban lamang, sabi dito ng Panginoon, ay maliban lamang kay Caleb at kay Josue, at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila ay lubos na sumunod sa Panginoon. Mhm. Walang tinatangi ang Diyos. Lahat ay pinangakuan ng Panginoon, Pastor, ng lupang pangako. Mhm. Pero kung tayo ay gagawa ng labag sang-ayon sa utos ng Diyos, ay kaya sabi dito ng Panginoon sa kanila, pinaggala-gala sila ng Panginoon. Mga kapatid, pinaggala-gala sila sa ilang ng 40 taon hanggang ang buong salinlahi iyon ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. So dito mga kapatid ay kaya mahalaga po sa atin mga kapatid ang sumunod sa tagubilin ng Diyos ng may pananampalataya. So ito mga kapatid ay karanasan ng ating binasa ngayon ng Bilang chapter 32 na hindi pinahintulutan ng Diyos ang bayang Israel. Kaya nga sabi dito mga kapatid, meron pa nga ditong yung 20 taong gulang pataas, talagang nabasa dito kanina mga kapatid, hindi makakapasok. Bakit? Kasi dahil sa kanilang pagsuway, hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, mahalaga ng isang tao, pastor, ay maging masunurin sa Panginoon. Masunurin ng may pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, so nakita na natin sa kwento, mula pa na pasimula, ang pagsuway mga kapatid ay may kaakibat itong may consequence sa ating bawat pagsuway mga kapatid. Kaya ang aking reflection dito, Pastor, ay maging masunurin sa bawat utos ng Panginoon ng may pananampalataya. Pastor, yun ang aking reflection dito sa atin pong lesson ngayon mga kapatid. Wow. Ibigay naman natin sa iba ang maraming reflection. Okay, bigyan natin kay Pastor Benji. Yes, Pastor Benji. Hi, good morning po. Happy God first morning po. Dito po makikita natin na medyo nagustuhan na nagustuhan na po ng mga Reubenites at saka ng God yung yung lugar kung saan ay gusto sana silang patawirin ng Panginoon doon sa kabila. So nag-cause ito ng discouragement sa iba kasi nga hindi na sila buo. Kumbaga ay kasama na yun. Parang gusto na mag-settle doon kasi maganda nga naman yung lugar. Pabor doon sa kanilang sitwasyon. So makikita ho natin dito na naglaban yung naglaban yung personal na mga pangangailangan nila doon sa gustong ipagawa sa kanila ng Panginoon. At dahil doon naapektuhan yun. Nakipag-bargain sila. So parang pumayag naman in a sense. Pero pag di nila nagawa yun, ay mananagot din sila sa Panginoon. So naglalaban dito yung kumbaga comfort zone na nila doon sa panawagan ng Panginoon na yung pangako niya ay maibigay sa kanila yung inheritance nila. At
maganda yung nagkakaisa rin sana sila dahil it affects everyone yung decision nila na nakaapekto dun sa iba. At yun nga, na medyo nauna yung kagustuhan nila na mag-settle na doon. Kasi okay naman na, komportable naman na yung lugar na iyon. So, this is a reminder na yung decision ng isa has an effect yan doon sa decision din ng iba. So meron kasi connected yung mga ugat-ugat, lalo sila ay isang pamilya sila. So ito'y paalala na kung saan ay naway patuloy naman na yung kagustuhan ng Panginoon. Yan. Doon sa kagustuhan natin. Reasonable naman ng Panginoon. Yun nga lang talaga may purpose siya sa bawat decision. So sana ay yung mga desisyon to me personally ay mga decision ko ay mga makakatulong, makaka-encourage kaysa makaka-discourage din. So yun po, may the Lord bless us. Pastor Benji, Amen. nakita yun ni Moses, yung sinabi mong kuhan, yung halos madi-discourage na sila. Nakita yun ni Moses, kaya nga binabalaan sila. Okay, so mayroon pa ba? Okay, si Pastor Ernie. Pastor Ernie, nagtas ka. Yes po. Tapos Happy Pastor Jerry, God first morning po mga kapatid. Maganda po itong ating lesson, Okay. Nakita ko po dito sa ating lesson, nakita pong reflection ay huwag unahin ang kaginhawahan kaysa tungkulin. Ano po? Dito po binabanggit po ni Ellen G. White na tama lang na gusto ng mga lipin ni Reuben at Gad ang magandang lupa para sa kanilang mga hayop. Tama po mga kapatid. Ngunit binibigyang diin niya na hindi dapat itaas ang pansariling kaginhawahan kaysa sa responsibilidad sa bayan at sa Diyos. Kaya dito po mga minamahal ko mga kapatid, huwag po nating uunahin yung ating sariling kaginhawahan, kundi tayo patuloy na magpasakop, sumunod kung ano ang nais ng Panginoon for the sake of His mission. Salamat po. Yung comfort zone, Pastor Ernie, Yes, minsan ay kinukuha natin yung comfort zone. Yung panatag na tayo dito, maganda yung kalagayan natin dito, sagana tayo rito, pag tayo dito napunta. So, tendency ng tao ay talagang piliin lagi yun. Pero, yun nga, bilang mga lingkod ng Panginoon, ay dapat makita natin talaga kung ano yung kalooban ng Panginoon. Bago natin ibigay kay Pastor Jerry, please basahin ko muna ito, yung galing kay Sister Mary. Ang sabi niya, the safest road is the will of the Lord. Anywhere God has called you to be is the safest place. Sa sulat ni Ellen G. White, sinare ni Sister Mary, the path where God leads me lie through the desert or the sea, but it is a safe path. Happy God first morning. Salamat po sa inyo pong reflection, Sister Mary. Bigyan po natin pagkakataon kay Pastor Jerry. Pastor Jerry Stabilio, ang ating pong presidente. Amen. God first morning po. Salamat po, Pastor God Joey. first morning, Pastor. Halos isa naman po siguro ang nakikita nating mga importanteng lessons dito. United po siguro tayo doon sa kagustuhan ng ating leader na si Prophet Moses na ipaalaala ang purpose nung bayan ng Israel na sila'y magkaisa, yung unity. Gusto ni Moses na buo talaga sila sa pagtawid na yon at pag-conquer ng mga teritoryo na ipinangako ng ating Panginoon. Pero meron po akong gustong i-share sa inyo na insight dito sa ating binasa na ito sa narrative, yung kakayanan natin na magresolba ng conflict sa pamamagitan po ng isang tuwiran o frank at direktang pakikipag-usap. Yun po yung nakita ko pong magandang lesson dito. Tapos pagiging open ng isang leader sa isang pakikipagtalakayan. Yun po yung nakita kong magandang lesson dito.
doon po sa bahagi ng Dan at saka ng Ruben, ni Gad at saka ni Reuben, ah, ah, yung pong salita nila puno ng paggalang, pagrespeto at pagiging mabait. Yung kasi yung salita po nilang ginamit ay if we have found favor in your eyes. Yun po yung open ng kanilang proposal eh. Bago sila mag-open ng kanilang proposal, ay talagang pinag-aralan din siguro nila paano tayo lalapit kay Leader Moses natin, paano tayong igagalang pa rin siya, punong-puno ng respeto, yung kortesiya na sinasabi sa Tagalog, mabait na pananalita at respeto in a way na kung ano ang kanyang sasabihin ay igagalang nila. Yun po yung salitang kortesiya. Kasi may mga kortesiya po na pagka hindi na pinaburan, ay galit na. O kaya nagtatampo na. Tapos di ka napapansinin. Ay may mga ganun pong klase ng attitude eh. Dito ay ang ganda. Nakikita ko po dito yung open po yung talakayan. At itong bahagi po ng Moses leadership ay na-appreciate ko po yung paraan ng pakikitungo niya sa pag-resolve ng conflict na seem to be conflict, seem to be conflict. At bilang isang spiritual leader, ay siyempre guide siya at pinaalaala po niya yung mga potensyal na mangyayari, possible na mangyayari na problema kapag ka ito ay iginrant sa inyo, masisira ang unity. So bilang isang leader po ay meron siyang malawak na pagtanaw at bilang isang leader ay tinitingnan niya kagad yung magiging outcome noong request na ito. At sa bahagi naman po na nagre-request, nagpo-propose, mabibigyan siya ng pagkakataon na i-clarify yung sarili niya na hindi po ganyan ang amin pong intensyon sa mga ganun po ba. So ang Reuben at saka po si God ay nabigyan po sila ng opportunity na ma-clarify yung motive nila. Nabigyan nila ng pagkakataon yung sarili na magpaliwanag. At si Moses ay natuwa sapagkat na ganyan pala, maliwanag naman pala yung inyong hindi naman pala sisirain yung pangamba natin na magkakaisa tayo para sa gawain ng pinagagawa sa atin ng Panginoon. And Moses was very happy. Ganyan pala ang inyong intensyon. O sige, ibigay ko sa inyo yan. Ayan. So yun po mga kapatid, this is a way wherein we have the lesson of maging frank tayo sa ating petition in a direct communication, yung tinatawag po nating open communication, so that we can clarify things na hindi tayo naghuhusga sa ating kapwa. Si Moses ay siyempre natural sa kanya bilang isang leader na proteksyonan yung kapakanan ng kalahatan. At bilang gano'n naman, maganda ang kanyang panukala, maganda ang kanyang catch up sa direksyon na ibinibigay ng Diyos, ay binigyan niya naman ng pagkakataon na mag-clarify yung pong bayan ng Reuben at ng Gad. So mga kapatid, bilang isang leader, ganun po sana tayo. No? Huwag natin kagad na panghimasukan yung kagandahan ng ipinopropose. No? Malibang makita natin na talagang valid na ang ating suspetsa ay tama. No? Hindi natin magagawa yon kapag tayo ay close-minded. Kailangan pong open po tayo at marinig ang lahat ng side. At ang Panginoon ay matutuwa sa ating pong pamumuno. Salamat po mga kapatid. God bless you po. Salamat Pastor Jerry. Ang tendency kasi ng tao ay hanapin yung pinakamaganda, yung mailagay sa pinakamaganda. Pag leader ka, ay siyempre dapat balansehin mo yan. Hindi lang dapat isang grupo o ilang tao ang makikinabang. Kung nasasakupan mo ay buong iglesia, hindi lang ilang tao dapat ang makikinabang. Dapat ang makikinabang ay buong iglesia. Dapat nakikita yun ng leader, Pastor Jerry, no? Minsan kasi ganun eh. Maski sa ating pong iglesia ang napapaboran yung ating kumbaga yung gusto natin mangyari, kung ano yung nasa isip natin, hindi natin nakikita na kailangan pala ng buong iglesia.
Okay, so salamat Joey. Pastor Jerry. Yes po. Sorry, hindi ko nabasa yung bakit ganun ang aking naging paraan ng understanding doon sa aking comment. Kasi yun pong comment ni Moses na sinabi niya, ito'y madalas kasi natin ginagamit na talata, no? Pagka tayo po'y nagbibigay ng counsel sa mga ganitong klase ng pahayag, yung tinatawag nating may mga commitment, no? Sinasabi natin yun sa verse 23, be sure your sin will find you out. Dito pala natin kinuha yon, yung salita na yon, yung be sure your sin will find you out. Tapos mong sabihin yan, Diyos lang ang nakakaalam lang at ikaw, be sure your sin will find you out. Tama. Hindi ito huhusgahan, pero ikaw ay nangako sa Panginoon, nagagawin mo yan. So be sure your sin will find you out. Okay, salamat Pastor Jerry. Si Brother Sunny ay nagtataas ng kamay, nangawit na nga ata. Kanina pa nagtataas ng kamay, Brother Sunny. Happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Happy God first morning po. Napakaganda po nung ating pagka-reading na yan. Magaganda po yun yung mga sinabi. Ang kuha nga po doon ang tanong doon dalawang klase lamang po lagi. Gusto ko yung chant natin I think, I talk, I act, I plan. Kung ang bayan ng Diyos ay nag-iisip. Nag-iisip po. Hindi rin sila magsasalita ng ganun Kasi nakita, sabi niya, hindi ba ninyo nakita? Kanino naman lang sinabi ng Panginoon, hindi ba niyo nakita yung mga ginawa ko doon sa Egyptian? Ibig sabihin napakaswerte po nung ating panahon ngayon kasi nakita nating lahat kung paanong ang Diyos ay nanguna sa kanyang bayan. At kung tayo nag-iisip, hindi po ba ang goal natin lahat ay makasama ng Panginoon sa langit? Magkaminsan pag sinabi natin sa sana dumating na ang Panginoon, ay parang nalulungkot. No? Parang nalulungkot, parang ayaw pa rin umalis dito sa sanlibutan, no? Kumbaga parang gusto pa lang malagi sa Ehipto. Ano? Sinabi na ngang tayong lahat ay maghanda. Sabi niya, dapat kayo magpakasakdal dahil akong Diyos ninyo ay sakdal. Kaya nga po, kung sabi ko taga saan ba tayo? Dalawang klase lamang po lagi yung tao Taga saan ba tayo? Hindi po ba yung Diyos ay sa tagalangit? Tayo narito sa lupa. Ang gusto nga ng Diyos, ialis tayo rito sa lupa at dalhin tayo doon sa langit. Pero bakit yun nga, pagka maganda ang kalagayan dito sa lupa, they talk, they eat, they dress like the world. Sinabi na nga hindi tayo taga sanlibutan Sabi tayo ay magpakasakdal. Dahil yung sakdal, yun yung dadalhin ng Diyos doon sa langit. No? Katulad marami po tayong, kung tayo po yung nag-iisip talaga, alam natin ngayon, preparation day. No? Kung ano yung sinabi ng Panginoon na gawin natin sa preparation day, yun lang ang gawin natin. Sanya, thus said the Lord. Kung ano lang sinabi ng Panginoon, hindi yun po ang gawin natin, mga kapatid. Amen. Hindi yung marami pa tayong kung ano-anong kahit maganda. Yun nga, dapat talaga maging open-minded talaga ang bayan ng Diyos. Mag-isip, I think, I talk, I act, I plan to move forward. Tama yung kaya ngayon ko lang po na lalong na-appreciate yung chant na yun Pag ang bawat isa po sa ating mga kapatid ay nag-iisip talaga. Hindi tayo aabot sa punto na kapag sinabi natin sa kapatid, sana dumating na ang Panginoon, dapat nasagot amen agad. Hindi yung bakit sa ibabuelta pa bakit handa ka na ba? Hindi po ba pinaghahandaan na nga po tayo. Tama. Kaya nga po ibinigay sa atin lahat yung liwanag. At saka pag sinabing lahat,
dapat lahat tayo. Hindi yung iba-iba ng ano po, iba-iba ng paghahanda. Dapat iisa lang yung layunin natin. Dali na yung ebanghelyo sa lahat ng nating makasalamuha. Para po, di po ba, pag naiparating na ang pabalita sa lahat, ay darating na ang Panginoon. Hindi na po tayo magtatagal sa lupang ito. Yun lang, yun nga po, dalawang klase lang ng tao. Isang sumusunod at laging ayaw sumunod. Yun lang po, at happy God first morning sa ating lahat. Salamat po sa inyo pong magandang reflection. Ano po? Okay, so ang oras po natin ay 4:49. Meron pa po tayong dalawang bahagi bago po ang panalangin. Okay, meron po pang gustong mag-reflect. Dahilan sa tayo po ay parang wala pong testimony ngayon, ay i-maximize na po natin ang ating panahon hanggang 6:00 po tayo. Okay, kung wala na pong gustong mag-reflect, tayo po ay pupunta na sa ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral. Meron pa ho ba? Okay. Kung wala na, tayo po muna ay manalangin. May naming Diyos, salamat po sa inyong mga salita ang aming pong napagbulay-bulayan. Ang lahat pong ito nawa ay tumimo ng malalim sa aming pong mga puso, sa aming pong isipan at damdamin, naging bahagi ng aming pong buhay. Ang lahat ng anggulong spiritual na bagay na inyo pong ipinagkalob sa amin, bahagi ng aming paglilingkod ay maisagawa po namin, Panginoon, ang leadership responsibility and accountability as church. Mabigyan po namin ito ng halaga, maging balanse ang aming pong mga pananaw as leaders, hindi lamang para sa kapakanan ng isa, kundi para sa kapakanan ng lahat. At kung magkagayong Panginoon ay maging balanse nga po ang aming pong pangangasiwa at walang pinapaboran kahit isa man. At kami naman, dakilang Ama na napapangasiwaan, ay handang tumingin din sa mas malawak na pananaw. Kung magkagayon ay patuloy po namin makita ang pagkakaisa sa gawaing inyo pong pinagkatiwala sa amin. Umaalis po sa aming isipan at puso yung makasariling hangarin ng hinahanap ay para lamang sa sariling kapakanan o yung sariling kaginhawaan. Kundi ang lahat ng ito ay maging karanasan nawa na lahat ay makikinabang ng mabuti at maganda para sa kapakanan ng inyo pong iglesia. Salamat, Panginoon, sa mga reflection na amin pong napakinggan at patuloy po niyong pagpalain si Charles na siyang nagbahagi at nagbasa ng inyong pong banal na kasulatan. Na Panginoon, sa kanyang pagiging kabataan ay magpatuloy po siya sa paglilingkod sa inyo. Yamang siya po ay hinubog sa gawain mula pa ng kanya pong pagkasanggol, ay nakita na niya ang kahalagahan ng ministeryo sa pangangasiwa ng kanya pong mga magulang bilang mga manggagawa. Panginoon naming Diyos, magpatuloy ito hanggang sa siya po ay magkaroon ng sariling buhay, sariling pamilya na itinataguyod ang banal na paglilingkod sa inyo. At ngayon, dadako po kami sa ikalawang bahagi ng aming pong pag-aaral, ang pagbubulay-bulay ng aming pong devotional book na Lest We Forget, na pangunahan ni Angelic. Aming pong hiling, Panginoon, patuloy pong mabuksan ang aming pong isipan at puso upang pakinggan ang inyo pong panawagan sa amin sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang pangangasiwa po para sa ating pong Lest We Forget ay si Angelic. Nandiyan na po ba si Angelic? Good morning, Angelic Bautista. God first morning po sa ating lahat. God first morning, magpakilala ka muna, Angelic. Ayan. So allow me po na mag-microphone lang po muna since wala pong kuryente dito sa amin and nasa labas po ko. Sobrang dilim po. It's okay, it's okay. And thank you so much po. I am Angelic Nicole Bautista po from Area 1, Kabataan po ng San Luis. Okay. Ayan. For our devotional po, babasahin ko po September 12,
Sabi dito ay the prophet and the messengers. Ang sabi sa 2 Timothy verse 4 verse 11, get Mark and bring him with you, for he is very useful in serving me. The biblical prophets and apostles from time to time recommended individuals who would be a special blessing to the church. Ellen White wasn't different in that regard. The most repeated endorsement she made during her ministry was that involving Waggoner and Jones. Again and again, she upheld them for the Christ-centered message. But did her repeated recommendation mean that she agreed with all they taught, even in relation to the law and the gospel? Let's let her answer for herself. Early in the Minneapolis meeting, she wrote of her angelic guide who stretched out his arms toward Dr. Waggoner and to you, Elder Butler, and said in substance as follows, neither has all the light upon the law, neither position is perfect. While the context of that statement is the 1886 General Conference session, she still held the same position in 1888. In early November, she told the delegates at Minneapolis that some of the things that Waggoner had presented on the law in Galatians do not harmonize with the understanding I have had of this subject. Later in the same talk, she claimed that some interpretations of scripture given by Dr. Waggoner I do not regard as correct. W.C. White substantiates his mother's position. He wrote to his wife from Minneapolis that much that Dr. W. teaches is in the line with what his mother had seen in vision. That had led some to the conclusion that she endorses all his views and that no part of his teaching disagrees with mother, and with her testimonies, I could prove all this to be false. Constantly, Ellen White validated the central core of what Jones and Waggoner presented on the righteousness of Christ. But an examination of their writings reflects a number of significant theological issues on which she differed from them. They were, however, pointing in the right direction as they sought to uplift Christ and righteousness through faith rather than through keeping the law. As with ethic pointing, there are no flawless targets. All must be evaluated in the light of the Bible. Yan po. So, for this devotional, I could see na sa teachings po ni Ellen White, just like Paul na he is nearly his death na po sa prison, sabi doon ay isama daw or i-bring daw si Mark together with Luke dahil nagkaroon ng something di maganda sa si Mark, si Barnabas, and together with Paul. But then again, sabi dito, nagbago daw si Mark, he matured in his faith, and sabi dito, sabi ni Paul, he is very useful in serving. That's why Ellen G. White also saw those people, Dr. Waggoner and Jones, na useful in serving God. But then, nakita niya na nagkakaroon ng conflict beliefs and teaching against them. Pero, sabi dito, si Dr. Waggoner and Jones had an important message, pero hindi sila nag-agree. And sabi doon, it is crucial point that a theological discernment is needed. Dahil, sabi dito, with any prophetic pointing, there are no flawless targets. All must be evaluated in the light of the Bible. And sinasabi na kailangan kung ano yung viewpoint natin and sa interpretations of the scriptures is
kailangan na guided tayo ng ating Panginoon dahil mag-ari tayong magkamali at kapag hindi tayo humingi ng guidance, doon magkakaroon ng conflict ng beliefs natin sa ibang tao at kailangan na ang ating mga pinopoint ay together for God. And the statement that isa sa pinanghahawakan natin ay ang katotohanan. Dahil kapag tayo ay nag-stand for the truth, tayo din ay magiging or pagdating ng panahon, lahat ng ating sasabihin at gagawin ay ating ilalapit sa judgment ng ating Panginoon. Yun lamang po, and thank you. Thank you very much, Angelique Nicole Bautista, sa iyong magandang reflection, ano? At pangunguna sa ating devotional reading. Regards mo kami dyan sa mga kapatid sa San Luis, Aurora. Okay, so mayroon pong gustong mag-reflect. Maganda po yung readings po natin ngayon. Tumutukoy po sa para bagang paghahambing ni Ellen G. White doon sa idinidiin ni Wagner, E.T. Jones at saka presidente ng General Conference sa panahon nila, sina Butler, ano, na kautusan at katuwiran, okay? Yung pinagtatalunan, no? Law and righteousness by faith. So makikita po natin mga kapatid, si Ellen G. White ay binabanggit niya, binalansing niya ang mga bagay nito. Dapat makita ng pamunuan yung punto ni A.T. Jones at saka ni A.J. Wagoners. Kung sila ay nagdidiin sa kautusan, ay dapat di makita nila yung punto ng dalawang ito. At yun yung ipinayo ni Ellen G. White. Kaya ang pamagat ng ating pong devotional ay Prophet and the Messengers. Maaring magkaiba sila ng pamamaraan at pagdidiin ng mensahe, pero isa lang ang maaring tumbukin nito, no, sa sa dulo bilang isang iglesia. Mayroon kasi kanya-kanyang pamamaraan ng pamamahayag at estilo ng pamamahayag. Pero at the end, sana makita kung ano talaga ang pinakasentro nito. So, gaya nito, halimbawa, ang kautusan, hindi ka lang dapat kautusan ng kautusan. Dapat makita mo si Jesus Christ na nagbigay ng kautusan. Okay, hindi lang puro amen ng amen o kaya praise the Lord. Dapat ay makita mo rin kung ano yung ibig sabihin ng praise the Lord. Ibig sabihin as declared righteous before God through the death of Jesus Christ, ay it is an automatic way for us to obey the law of God. Parang ganon, out of being saved from kasalanan ay dapat makita natin yung kahalagahan din ng pagsunod. Dapat balance yan. No? Sabi nga ni Ellen G. White din, ang pamamahayag ay hindi lamang puro information. Dapat ito ay mayroon ding persuasion. Ibig sabihin, mayroong mind and mayroong damdamin para maging balanse kung ano yung mensahe ng ating Panginoon. Hindi lang puro dito na hindi na nararamdaman. Okay? So, mayroon pong gustong mag-reflect mga kapatid sa ating pong readings ngayong umagang ito. Okay? Sa ating pong kasaysayan ng ating pong iglesia sa panahon ng pamumuno ng ating pong mga unang pinuno ng ating pong iglesia. Si Pastor Ernie, nagtataas ng kamay. Pastor Ernie. Yes po, maraming salamat po Pastor Joey. Maganda po itong ating lesson sapagkat dito po natin makikita kung ano ang function ng isang prophet. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat pinili ng Diyos Ellen G. White parang ating propeta. Dito po sa ating lesson, ang isa po sa function ng propeta ay confirmatory. He confirmed the teaching of Wagner and
kung kanyang-kanyang 80 joules. Kanya pong kinonfirm na tama at ito ay hindi labag sa Biblia. Kaya sinunod po ng kanyang anak na through her vision, she confirmed that the teaching of Wagner and Jones are firmly and supported by the Bible. Kaya naging maganda po ang sitwasyon dito sapagkat si Ellen G. White ay kanyang kinonfirm na tama ang turo ni Jones and Wagner. Kaya ang sabi po rito sa ating lesson, ngunit sila ay tumuturo sa tamang direksyon sa pagsisikap na itaas si Kristo at ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, yan po si Miss White. She confirmed our teaching through the written pages. Kaya pasalamat po tayo, meron po tayong propeta sa ating iglesia. Salamat po. Amen, amen. So, maganda yung sinabi mo, Pastor Ernie, talagang totoo yan. Pinakikita talaga ni Ellen G. White yung kanyang authority as last day prophet ng Panginoon, lalong-lalo na sa ating pong iglesia. At nire-recognize din naman ng mga leaders natin noon na kapag siya'y nagsalita na, ay binibigyan din ng diin o kaya'y atensyon ng mga leaders natin noon. Kaya mapapansin po natin na dahil sa kanya ay nababalanse ang takbo ng ating pong iglesia. Okay, mayroon pa rin po bang gustong mag-reflect? Mayroon pa po tayo siguro mga ilang minuto bago tayo dumako sa ilang pong bahagi ng ating pong programa. Yes, Pastor ba? Pastor Stabilio, yes, Pastor Jerry. Dito ay nalalo kong nakikita na kapag sinusunod talaga natin yung mga binabasa sa banal na kasulatan, lalo na yung mga narrative stories ng Bible, lalo na yung pong binasa natin ngayong umaga. Kung alam nyo, kung naging nangyari kabaligtaran at hindi po naging tinatawag natin dito, hindi naging open ang talakayan at isa lang ang kung sino magsalita na malakas ang boses, yun ang pakikinggan. Hindi pinakikinggan yung mga puntos. Ang mahalaga lang yung otoridad nila. Presidente ako si Butler, dapat ay ako masusunod dito. Hindi, palagay ko walang na-resolve na conflict ng mga panahon na yan. Dito sa ating Bible reading kanina, nakita ko na parang relevant pa rin ito dito sa ating history. Hanggang sa panahon niya, pwede natin itong gamitin, mga kapatid. Palagi lang natin i-open, pakinggan natin, huwag natin i-close kaagad at sabihin natin na ako leader dito, ako masusunod, ako ang authority. Si Ellen White, nakita niyo po, hindi siya nagsasalita ng otoridad na salita niya. Ang gagawin po niya ay dadalhin niya kaagad tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan upang yun ang maging pundasyon ng ating otoridad at desisyon. Katulad ng ginawa ni Moses nung hihingi ng request yung dalawang angkan, ay balikan ninyo yung history, balikan ninyo yung nangyari sa ating mga ninuno ayon sa ginawa ng Diyos. Ganun sana tayo, mga kapatid, ang palaging reference natin ay yung kung ano ang sinabi ng Diyos, anong naranasan ang una na hindi sinang-ayunan at sinang-ayunan ng Panginoon. Pero malaya tayo magtatalakay, ma-open, buong galang, handang makinig, handang magbago, lahat po nandoon at palagay ko po mapapabuti tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. At kung ano magiging desisyon, bitbitin yung desisyon, huwag yung kasi sinabi ko na nga ba sinabi ko na yan sa kanila hindi kung ano ang desisyon, igalang natin yung desisyon at hayaan natin ng Panginoon ang gumawa sa gitna nating lahat. Ito ho yung nangyari, mga kapatid, ito ho yung sitwasyon na yan. At talagang ipinakita ni Sister White na bilang isang propeta na kinikilala ay tinuro niya tayo sa totoo yan ang sinasabi ng Panginoon. Yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. She confirmed that this is the biblical truth. Same way with us, mga kapatid. Be sure your sin will find you out.
Okay, salamat Pastor Jerry. Ano? Talagang ganda ang mga reflection po natin. Si Brother Sunny, nagbabalik si Brother Sunny. So, pwede na po, Pastor. Pwede na. Maganda. Ilang sandali lang po ha. Huwag po isang oras. Kasi mananahimik na sana ako mo. Tama naman lahat. Related lahat. Tama si Pastor Jerry. Related yung ating reading kanina sa pinag-uusapan ngayon. Kung hindi open-minded yung ating mga pioneer nung araw, hindi sila magkakasundo. Dapat sana sa ating panahon din ngayon ay open-minded din ang bawat isa. Hindi komot wala kang PhD o hindi ka theologian ay hindi ka pwedeng mapwesto. Grade 3 lang po si Sister White, po ba? Pero pinakinggan. So sa ating panahon po ngayon, ewan ko, kaya ngayon ng pastor ko narinig, kaya tayo nagkakagulo. Doctorate yung mga gusto nyo, pani-doctorate, pani-theologian. Brother Sunny, walang punto. Yes po. Sunny, mayroon po kasing mga sinusundang polisiya pagka minsan. So mahirap naman tayong gumawa ng polisiya pagkatapos ay sisirain natin. So yung mga sinasabi mo ay mayroon naman basihan. Okay. Maganda naman po talaga na ang maupo ay yung talagang mga may pinag-aralan. Dapat lang talaga, sabi nga Pastor Jerry, dapat lang open. Hindi komot yung nagsasalitang kapatid ay magtataho lang. Pero may punto naman, pag pinakinggan natin tama na may sinasabi sangayon sa banal na kasulatan, hindi na natin pakikinggan. Okay, doctorate ako, magtataho ka lang, hindi po ba? So yun nga, dapat open-minded. At saka talagang filterin natin doon sa salita ng Diyos. Biblia pa rin talaga na may punto ba itong kapatid? Kahit na doctorate o PhD, kung yun namang kanyang katwiran at behavior wala sa salita ng Diyos. So, balanse talaga. Parang ang Panginoon, fair. So, yun lang, maganda po. Yun lang po mga kapatid at happy God first morning. Mayroon po akong karanasan dyan, Brother Sunny, ano? Nung ako'y na-assign dyan sa Aurora, yung biyanan ni Pastor Chris Astrero na lalaki, yun ay hindi nakapagtapos ng PhD, Brother Sunny. Okay, elementary lang atang natapos niya, wala pa. So, pero kapag siya po ay nagpayo, nagbigay ng mga mensahe, ay daig pa ang PhD. Napakagaling magpayo, napakagaling mangusap, kasi ang kanyang mga pangungusap at pagsasalita ay nakabase sa banal na kasulatan. So ito yung tinitingnan natin ngayon. Hindi tayo malilin lang kapag binalansin natin kung ano ang ibig sabihin ng banal na kasulatan. Ito yung dinidiin ni Pastor Jerry kanina. Bumalik tayo kung ano ang mga prinsipyong nasa banal na kasulatan. So ayun, salamat Brother Sunny sa iyong magandang reflection. Doctor, thank you, Pastor. Meron akong hindi yung LGT, ano ba yun? Last Generation Theology. Balanse rin ang tingin natin dyan. Balanse rin dyan. Siguro, sa susunod, pag-aralan natin yung LGT na yan. Si Pastor Jerry, mayroong magandang exposition dyan sa LGT. Okay. Hindi ko kasi narinig yung talagang pinakapunto nila Okay, so ikita po natin yung mensahe sa susunod na yan. Okay, mayroon po ba? Mayroon pa ho ba? Kung wala na, tayo po ay dadako na sa pangatlong bahagi ng ating pong pag-aaral. Ngunit bago po natin mapakinggan si Sister Jerica Claire Mendoza, isang manggagawa po natin para sa ating pong Council of Stewardship Reading, tayo po muna ay makikinig ng ating pong history video at yung God First video. Okay? Tingnan po natin. Pero bago po yun, tayo po muna pala ay manalangin. Ano? Asan si Charles? Charles, pwede ka pang manalangin? Si Brother Charles Sakdalan, nandiyan pa ba? Ito po. Yes po. Pwede kang manalangin. Okay, yes. Okay.
Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na makapangyarihan ko po sa lahat, Panginoon. Sa mga oras po nito, kami po ay malapit. Nagpupuri sa inyong banal na harapan, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong araw. Kami po ay inyong kinising, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga aral namin pong nabasa ngayong umaga. And we pray, dear Lord, that yung mga natutunan po namin ngayong umaga is patuloy po namin matalim sa aming puso't isipan and ma-apply po namin sa aming pong well-being ng Kristyano, Panginoon. And we pray, dear Lord, for your guidance for the whole day. Please forgive us, Lord, and all our sins that we have committed against thee. In Christ's name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you very much. Pakinggan po natin ang ating pong video. Biglang wala. Pasensya na po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Amen. Prepare to meet your God. Yan po ay papakita ng ating pong kasaysayan ng ating pong iglesia. Naalala ko yung inilunsad ng Central Luzon Conference na 100 church planting sites. Okay, napakagandang programa na inilunsad ng ating pong Panginoon at nahiwalay ang Central Luzon Provinces Mission, pero dala-dala po natin yung programang magtanim ng iglesia, bahagi ng ating pong kasaysayan. Ano po, noong Sabado po ay galing ako sa isang church planting site na nailunsad na kung tawagin po ay Marcos Village, ano po, dito po sa North Pampangawan, malapit po sa Clark. At doon po ay meron tayong itinatayong iglesia at upang ang ating pong mga kaanib ay mayroon pong mapagpulungan. So, naisishare ko lang mga kapatid sapagkat naalala ko yung ating historya, no? Na talagang ang ating iglesia ay hindi siya stagnant. From one generation to other generation ay pinapatnubayan ng Panginoon at isinusulong niya ang kanyang ebanghelyo. Maraming naitatayong iglesia, maraming taong nahihikayat sa paglilingkod ng kanyang iglesia upang tumanggap ng pangako ng ating pong Panginoon. At isang nakakatuwang bagay, mga minamahal na mga kapatid, yung pong iglesyang ating pong itinatayo doon ay dahil nagpapasimula pa ang ating pong combined offering plan para punduhan yung ating pong mga pagtatayo sa iglesia. Ang iglesyang yaon ngayon, yung Marcos Village church planting site, ano, ito po ay naitatayo dahil sa generosity ng mga kapatid na kanila pong sinusuportahan. So, nakita ko mga kapatid, dahil doon sa generosity ng mga kapatid, nagpapatuloy ang ating pong gawain at paglilingkod o pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoon, pagpapadami ng iglesia. At alam ko ng ating pong pamunuan ay hangarin na masaturate ang bawat lugar dito po sa Central Luzon Provinces Mission upang maipakilala kung sino si Jesus na siyang ulo ng ating iglesia. Sino si Jesus na siyang ating tagapagligtas at Panginoong Diyos. So, maganda pong mga bagay na ating pong nararanasan. At dahil doon mga kapatid, upang maging mas mabilis pa ang ating pong pagpapalaganap ng ebanghelyo, pagtatayo ng mga iglesia na mapagpupulungan ng mga kapatid at ng mga bagong kaanib o mahihikayat pa para kay Kristo, ay mas mainam na ating pong isulong pa ito yung pagpapalakas ng ating pong combined offering plan. Naniniwala po ako mga kapatid na hindi lang po dito sa North Pampangawan, kundi sa iba't ibang dako ng ating pong teritoryo ay may papalaganap ang ebanghelyo, makapagtatayo tayo ng maraming mga church na siyang magiging center of influence na nagiging instrumento nga po na makilala si Jesus bilang personal nating tagapagligtas. So yan po ang ilang patutuo na maaari kong sabihin ngayong umagang ito dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa generosity ng mga kapatid at kasaganaang tinatanggap mula sa Panginoon ay naibabahaging maluwag para sa misyon ng Diyos at para sa pagtatayo ng iglesia ng ating Panginoon. Okay, mayroon po ba kayong short testimony? Mga kapatid, bago pa tayo dumako sa ating pong Council on Stewardship, the readings, at pakinggan yung God First video natin. Meron po kayong gustong i-share pa? A little bit testimony, paano po ninyo naranasan ang
pa-enable po ng sharing ng video, hindi po siya ako makapag-share. Okay, sige Brother Melvin. Ayaw pa rin po. Sa host po ng Zoom, siya po yung may control po nito. Okay, mayroon po ba dyan sa ibang host, mga kapatid? Baka pwede po ninyong buksan yung ating pong God First okay na. video. Nabubuksan Okay. Gawin ang anumang sabihin niya sa iyo. September 13. Offertory Reading Devotional. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Juan Kapitulo 2 Versikulo 5. Isang kwento ang nagsasalaysay tungkol sa isang babae na nakinig sa pangaral ng isang pastor tungkol sa pagbabalik ng ikapo at mga handog. Sa mga nakaraang taon, hindi siya nakapagbigay ng ikapo, at sa kabila ng kanyang hangaring sumunod, nag-alinlangan siya sa mga susunod na hakbang. Paano siya mabubuhay sa natitira sa kanyang maliit na sweldo kung siya'y magbibigay? Ngunit hindi niya naiwasang matanong, kung siya ay sumusunod sa mga tao, bakit hindi siya makasunod sa Diyos? Sa kanyang pagmumuni, naisip niya ang mga salita mula sa Juan Kapitulo 2 Versikulo 5, anuman ang sabihin nila sa inyo, gawin ninyo. Ang mensahe na ito ay nag-udyok sa kanya na pag-isipan ang kanyang relasyon sa Diyos at ang kanyang pananampalataya. Humingi siya ng tawad sa Diyos sa kanyang mga pagdududa at nagpa siya na ibalik ang kanyang ikapo ng may katapatan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti niyang napansin na ang mga pagpapalang natanggap niya ay higit pa sa kanyang mga naibigay. Ang mga biyayang dumating sa kanyang buhay ay patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Napagtanto niya na ang pagtatala ng kanyang mga ikapo at handog ay hindi lamang responsibilidad kundi isang pagkakataon upang maranasan ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. Panawagan. Anuman ang iyong sitwasyon, sundin ang kanyang tinig. Isauli ang iyong ikapo at ibigay ang iyong mga handog ng may kasaganaan at pagkatiwala sa Kanya. Ang Diyos ay tapat at makapangyarihan, sa Kanya, ang bawat pagbibigay ay nagiging daan patungo sa masaganang biyaya. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Pambukas sana yan, Pastor Joey, na mali akong pindot. Pagpapalitin ko na Ayos lang, adi bukas mo naman Papalitin ko yung ngayon sana, bukas ko lalagay. Sige po. Papakita yung pang ngayon Okay. Thank you very much Brother Melvin. Okay, napakaganda ng ating pong first video Talagang nakikita doon na tayo ay kinakailangan talagang sumuporta sa gawain ng Panginoon. Maraming nagpapatuo, maraming karanasan, maraming nangyayari na talaga ang kabutihan ng Panginoon ay sapat upang tayo po ay pagpalain at kailangan lang natin talagang lubusang magtiwala sa Kanya. Okay, so ating pong pakikinggan ang ating pong Council on Stewardship na pangungunahan po ni Sister Jerica Claire Mendoza. Nandiyan po ba siya? Hello, ma'am. Ma'am Jerica, ang ating pong Chief Accountant ng ating pong pamunuan, Central Luzon Provinces Mission. Parang wala pa sa Zoom. Parang wala po siya. Okay, kung wala po ay ako na po magbabasa, Basahin ko na lang. Para tayo po ay mayroon pong
sasalu-saluhan ngayong umagang ito. Ang ating pong Counselor Stewardship readings ay matatagpuan sa chapter 64, paragraph 1 to 4. Ito po ay binigay ni Pastor Gatos. Medyo mahaba-haba po ito, pero pwede po tayong mag-reflect dito. Basahin ko po sa Tagalog. Paglipat ng responsibilidad sa iba. Okay? Shifting our responsibility to others. Yung mga kapatid na tagapag-ingat ng Sabbath na inilipat ang responsibilidad ng kanilang pangangasiwa sa mga kamay ng kanilang mga asawa, samantalang sila mismo ay may kakayahang pangasiwaang ito, ay hindi matalino at sa paglipat ay hindi nakakalugod sa Diyos. Ang pangangasiwa ng asawa ay hindi maaaring ilipat sa asawa. Ngunit minsan, ito ay sinusubukan sa malaking pinsala ng pareho. Okay, paalala po ni Ellen G. White. Sa paragraph 2, ganito ang sinabi. Kung minsan, inililipat ng isang mananampalatayang asawang lalaki ang kanyang ari-arian sa kanyang di sumasampalataya na kasama, na umaasang sa gayon ay mabibigyang kasiyahan siya. Alisin sa tandata ang kanyang pagsalungat at sa wakas ay mahikayat siyang maniwala sa katotohanan. Ngunit ito ay hindi hihigit o mas bababa sa isang pagtatangka na bumili ng kapayapaan o upang upahan ang asawa upang maniwala sa katotohanan. Ang mga paraan na ipahiram ng Diyos upang isulong ang kanyang layunin ay inililipat ng asawa sa isang taong walang simpatiya sa katotohanan. Anong salaysay ang ibibigay na gayong katiwala kapag ang dakilang guro ay nangangailangan ng kanyang sarili na may tubo? Ang mga mananampalataya na mga magulang ay madalas na inililipat ang kanilang mga ari-arian sa kanilang mga anak na hindi sumasampalataya. Sa gayon ay inaalis sa kanilang kapangyarihan na ibigay sa Diyos ang mga bagay na sa Kanya. Sa paggawa nito, tinatanggal nila ang responsibilidad na iniatang sa kanila ng Diyos at inilalagay sa hanay ng kaaway ang mga paraan na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos na ibalik sa Kanya sa pamagitan ng paglalaan sa Kanyang layunin kapag hinihiling niya ito sa kanila. Paragraph 4. Hindi utos ng Diyos na ang mga magulang na may kakayahang pangasiwaan ang kanilang sariling negosyo ay dapat isuko ang kontrol sa kanilang ari-arian kahit na sa mga anak na may parihong pananampalataya. Ang mga ito ay bihirang nagtataglay ng labis na debosyon sa layunin gaya ng nararapat at hindi sila naturuan sa kahirapan at paghihirap upang maglagay ng mas mataas na pagtatantiya sa walang hanggang kayamanan at mas mababa sa makamundong kayamanan. Ang mga paraan na inilagay sa kamay sa mga kamay ng ganoon ay ang pinakamalaking kasamaan. Ito ay isang tukso sa kanila na ilagay ang kanilang mga pagmamahal sa lupa at pagtitiwala sa ari-arian at pakiramdam na kailangan nila ngunit kaunti pa. Kapag ang mga paraan na hindi nila nakuha sa pamagitan ng kanilang sariling pagsusumikap ay dumating sa kanilang pag-aari, bihira nilang gamitin ito ng matalino. Okay, napakaganda po ng ating pong readings. Siguro po naintindihan at naunawaan. Mayroon pong gustong mag-reflect sa ating pong readings, mga kapatid. Doon po sa unang dito po sa unang bahagi, sa paragraph 1, sabi roon, kung ating pong titingnan, yaong mga kapatid na tagapag-ingat ng Sabat na inililipat ang responsibilidad ng kanilang pangasiwa sa mga kamay ng kanilang mga asawa, samantalang sila mismo ay may kakayahang pangasiwang ito, ay hindi matalino at
at sa paglipat ay hindi nakakalugod sa Diyos. Okay, bakit nga? Bakit kaya nga kaya ganun ang sinabi ni Ellen G. White, ano? Okay, hindi matalino at hindi nakakalugod sa Diyos. Mayroon pong gustong sumagot doon? Bakit hindi matalino? Ay, Pastor Jerry, ikaw ba nagsasalita ka, Pastor Jerry? Opo, nasa labas po ako ngayon eh. Yung pong salitang bungad ng payo ni Sister White, napansin ko kung diretsong kinakausap po ay yung mga nangingili ng araw ng Sabat. Tama. Yun ang kinakausap niya. Tayo po yung ina-address niya. At ang konteksto ng kanyang payo ngayon ay nandun pa rin. Tayong mga faithful, ng mga Sabbath keepers, di may iwasan na katulad ng practice ng hindi mga Sabbath keepers, ayun din ang gagawin natin. Yun po yung usapin ng pagsasalin ng ating mga, ito, pinag-uusapan pa rin natin ito, yung nakatulad ng nakaraan, ng matalinong paglilipat ng ating mga responsibilidad sa pangangalaga ng mga inipon natin or ininvest natin sa mahabang panahon na matitiyak na ito'y magagamit sa kasiyahan ng Panginoon una sa lahat, at ipinapalagay natin na sana sila rin ay maging tapat na katulad natin. Pero wala na natin, hindi na natin control yun mga kapatid, kasi una ay patay na tayo. Dating na yung pagkakataon na wala na, sila na ho ang susunod na henerasyon. Dito sa payo ni Sister White ay nabalikan ko yung karanasan ni Jacob, Pastor Joey. Nung si Jacob ay buo na ng kanyang personal na landas ng paglalakbay niya kasama ng ating Panginoon. At naranasan niya kung paano siya ginagabayan ng Diyos katulad ng kanyang mga magulang na nakita po niyang ginagabayan din po sila. Ay nagkaroon siya ng personal na pagtatalaga. Ang kanyang sabi ay, Panginoon, kung tunay na ako'y sasamahan mo at palalaguin mo ang lahat ng aking mga pagpapagal, ibabalik ko sa iyo ang tapat na ikapo ng lahat ng mga pagpapalang tatanggapin ko. At yun ay pinaranas sa kanya ng Panginoon. Nakita niyo naman mga kapatid, alam niyo po kasi ang mga Hudyo, kapag ganun din maging kultura natin, yung ugali ng Hudyo ng pagtuturo, Pastor Joey, yung tinuturuan natin yung mga anak ng mga personal labor, pinagsisikapan nila yung kanilang mga matatanggap, hindi basta-basta minamana. Sinasalin po natin doon yung pagiging masipag, ang sinasalin natin sa kanila yung pagiging mapagpahalaga sa maliliit na mga bagay, pag-iimpok, ang pinaparating po natin sa ating mga susunod na henerasyon ay pahalagahan nila ang mga bagay na yan, kasi katulad ng pagpapahalaga natin, kasi pag iniwan na po natin yan sa kanila lang tayo magagawa, sa kanila naman talaga maiiwan, ay mapapangasiwaan ito ng tama na katulad ng gusto natin sana mangyari na pangangasiwa. Kapag hindi ho natin naisalin yung ganong mga value system ng isang pagiging tapat na katiwala sa kanila, wala tayong magagawa mga kapatid. Talagang nawawaldas na lahat yan. Kaya si Jacob ay napansin po ninyo, masipag siya, masikap, matyaga. Nakita niyo naman yung mga sumunod na mga kasaysayan ay nagtrabaho siya ng 7 years. Makuha lang niya yung kanyang guys na gusto makuha. Talagang binayaman siya ng Panginoon, mga kapatid. So, ito po yung ng tayo ni Sister White. Sana ay maging matalino tayo sa pagsasakin ng mga maiiwan natin, maliit man yan o malaki. Sana ang maisalin po natin, hindi ko yung kayamanan lang, maliit man o malaking kayamanan,
ang maisalin po natin ay yung mga value system ng isang pagiging tapat na katiwala upang mapahalagahan nila ano man ang ating maiiwan sa kanila. Salamat po. Amen. Salamat, Pastor Jerry. Ano? Okay, so ayun yung habang tayo ay nabubuhay, na mayroon naman tayong kakayanang pangasiwaan yung ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, bilang mga mananampalataya, mga Sabbath keepers sa ika nga, ay pangasiwaan muna natin, mga minamahal na mga kapatid. Kasi kapag isinalin natin ito, ang sabi doon sa ating readings ay inaalis natin yung ating responsibilidad. At dahil doon ay binibigyan natin ng mababang value yung pagiging katiwala sa atin ng Panginoon, yung ipinagkatiwala sa atin, binibigyan natin ng mababang value. Parang inilalagay natin sa alanganin yung dapat nating gampanan ng pangangasiwa, yung responsibilidad. Inilalagay natin sa kapahamakan. Ay lalong-lalo na sa mga hindi mananampalatayang mga kasambahay natin, mga kapamilya natin. Sinabi rin ni Ellen G. White yan. Talagang inilalagay natin yung mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon sa kapahamakan. Okay? Kapag hindi natin ginagampanan yung ating responsibilidad ng pangangasiwa samantalang tayo ay nabubuhay pa. Kaya nga, sabi kanina Pastor Jerry, kung sakaling gagawin natin ito, ay maging maingat tayo, hindi dahil sa bigyan lang natin ng kasiyahan ang ating mga kapamilya, kasiyahan ng ating asawa, kasiyahan ng ating mga anak, kaya isasalin natin sa kanila yung responsibility ng pangangasiwa. Hindi ganon kasi nilalagay natin sa kapahamakan yung mga resources na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Okay, meron po bang gustong mag-reflect pa, mga kapatid, sa ating pong Council of Stewardship readings? Okay, wala na. Pastor Joey. Sige po. Ako po. Ayan, dagdagan ko yung sinabi niya po, napakaganda na po. Yung patungkol doon sa hindi natin, at pananagutan natin o responsibilidad, hindi natin pwedeng ipasa. Dahil nga ito ay parang iniiwasan natin responsibility natin. Ano? So, kasi tayo ngayon sa ating mga, sa panahon natin ngayon, marami rin ako naririnig. Yung bang mga tinis ka sa phase 2 ng SUCP, mga palusot. Unang-unang number 1 na palusot, yung sinasabi natin na masaya kasi yung God loves a cheerful giver, yung masaya nagbibigay. Kaya tayo, nagbibigay tayo ng kaunti, masaya tayo dun ganun, ano? Isa yan sa pag-iwas sa responsibilidad at pananagutan bilang tapat na katiwala. Nakikita natin na masaya na pala ang Panginoon kahit konti lang, ito na lang. Pero sa ating puso, parang hindi tayo masaya talaga na nagbigay. Kasi nga ikaw ba nagbigay ka ng maliit, masaya ka ba? Yung anak mo, bigyan mo ba ng maliit? Diba hindi ka masaya pag maliit lang? Ikaw nga binigyan ng maliit, wala rin, diba? Marami pang mga palusot na ginagawa natin para tayo makaiwas sa responsibility. Tulad na lang nung wala pa akong trabaho kasi ako nag-aaral pa. Isa yan sa mga palusot para hindi magbalik lang pasalamat at sa Panginoon. Ano po? Pasensya na kayo, medyo negative yung sinasabi ko. No? Pero ito yung isang halimbawa, paano natin iniiwasan yung responsibility natin. Ano po? Sabi nga ay napakadelikado. Napakadelikado, nilalagay natin sa, sabi nga ni Pastor Joey, nilalagay natin sa panganib yung mga pinagkatiwala sa atin kapag iniiwasan natin yung ating mga pananagutan. Ano po mga kapatid, kaya maging maingat po tayo. Bantayan po natin yung ating mga sarili. Baka tayo ay umiiwas sa ating responsibilidad ay hindi po magiging maganda sa atin. Kailangan nating manalangin mga kapatid kapag ating gampanan na tungkulin natin bilang isang tapat na katiwala. Salamat po, Pastor Joey. Amen. Maraming salamat, Sir Melvin, sa iyong napakagandang reflection. Talagang pinaalalahanan tayo, yung mga asawa, yung mga magulang, sabi sa ating ratings, ay talagang habang mayroon tayong kakayanan na pangasiwaan, yung ipinagkatiwala sa atin,
pangasiwaan natin. Hindi naman masama siguro na i-train natin yung ating mga anak sa lalong-lalo sa mga negosyo natin, i-mentor natin sa kanila, i-mentor natin sila upang magpatuloy yung negosyo. Mas maganda siguro yung i-mentor natin sila. Pero yung ipagkatiwala sa kanila, yung ating responsibility ay medyo hindi maganda na. Mentoring, pag-akay unti-unti sa kanila hanggang sa maging bihasa sila, at kung sakasakaling papawi tayo sa mundong ito, malaya tayo sa mundong ito, lalayo tayo sa mundong ito, ibig sabihin mamamatay tayo mga kapatid, ay at least kahit papaano mayroon tayong katiyakan na na-mentor natin yung ating mga anak, yung ating asawa, na hindi na lang basta isinasalin sa kanila yung ating responsibility. Siguro sanayin muna sila, i-orient muna sila kung ano talaga ang focus ng ating responsibility, kung bakit tayo mayroong pinangangasiwaang mga pagpapala o resources na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Okay, so wala na pong gustong mag-reflect sa ating pong, kung wala na po ay tayo na po ay dadako sa ating pong panalangin, at siguro ay hihingin tayo ng ilang mga pastor na mangunguna sa ating pong prayer, sa Acts prayer. Okay, nandiyan pa ba yung ibang mga kapatid natin, mga pastor? Okay, sa ating pong Amen mga kapatid. Ayan po. Mag-exit na ako dahil pastor yung tinatawagan. Mas magandang na makasama din yung mga pastor doon. So yun ang ating lesson, yung ating responsibility ay wag nating ipasa sa iba, sa asawa, sa asawa o sa kanino man, dahil kailangan nating gampanan. Ang bawat isa ay may responsibility na maging tapat na katiwala mga kapatid, tapat na katiwala. So yan at yan ang ating lesson sa umaga na ito. Teka, bubuksan ko yung aking at yan, wala naman ditong prayer request, po. So tayo manalangin din, Let's pray po mga kapatid. 30 seconds silent prayer and then I will continue po. Let us pray mga kapatid. Kung may prayer request po kayo, chat nyo po dyan. Special prayer request at atin po isasama sa panalangin. Let us pray po. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na kami inyong muling tinawag mula sa aming pagkakatulog patungo dito sa pag-connect po sa inyo sa pamamagitan ng God First Morning Devotional sa umaga na ito. Maraming salamat po, Diyos, sa mga paalala na aming narinig na ang aming responsibility hindi namin pwedeng ipasa sa kanino man, sa aming asawa, sa aming anak, sa aming kapatid. Ngunit kailangan naming gampanan ito, hindi para sa ikalulugod ng aming kapwa, kundi sa inyong ikalulugod na aming ginawa ito na may pagmamahal, papuri at pasalamat po sa iyo, dakilang Diyos. Maraming salamat sa umaga na itong lesson na kami ay natututo, kami naliliwanagan, kami maaaring makapagbahagi sa aming kapwa na kung anong aming natutunan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Sa umaga nito, nais naming isama sa panalangin ng bawat isa. Meron kaming mga personal prayer request, ganti ng mga gawain ng aming iglesia, at ang mga leader na nangunguna at mga kapatid na sumusuporta rito. Pagpalain niyo po kami ng
karunungan na nagmumula sa inyo at willingness ng aming mga puso na sumunod at hindi napipilitan lamang. Maraming salamat po, Ama, sapagkat kayo ang gumagabay sa amin sa araw-araw. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang aming mga kapatid na narito ngayon sa live. Kami din naman ay may mga personal prayer request sa umaga na ito, sa araw na ito at sa bawat sandali. Ang sambayan ni Ate Revy, patuloy niyong pagpalain ang kanyang mga mahal sa buhay, ang ingatan sa araw-araw, ilayo sa anumang kapahamakan, kasama na rin ang buong San Leonardo Church. So dakilang Diyos, alam namin na ang Holy Spirit ay gumagawa sa aming mga puso. At kaya kami ay nananatili po sa inyo at nagtitiwala at nagtatapat. At aming panalangin ng bawat isa na ito ay aming makita at maranasan ng iyong pagmamahal. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Lorna at Kuya Bobby, gayon din si Sister Des Flores at ang kanyang mamahal sa buhay. Kasama rin namin sa panalangin si Nanay Nerissa at ang si Veronica at ang si Brother Rinaldo Eusebio at ang iba pang kanyang mga mahal sa buhay. At gayon din si Sister Janet Gatmaitan, Sister Sweetie at si Sister Hannah, kasama ng kanilang buong pamilya. Ang sambahayan din ni Ma'am Rachel Suarez, kasama na rin si Sister Grace na siya ay nagpapagaling, recovery. Patuloy siyang ipuin ay mapagpagaling na kamay o dakilang Diyos at ipanumbalik ang kanyang lakas at siya patuloy na makapaglingkod sa inyo po. Gayon din ang sambahayan ni Sister Teresita Tyrett Reyes, ni Kuya Edgar Estabilio, kasama na rin ang sambahayan ni Kuya Monching, Kuya Narsing, Kuya Melchor Canlas at ang kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin si Ate Mitch San Jose, si Sister Raquel Sawit, Sister Lita Manalungsong, Sister Wilma Fernandez, ang kanilang buong pamilya, Sister Valentina Cordova, si Sister Rosel Hernandez at si Brother Ramon. Patuloy sa kanyang paningin ay patuloy ng palakasin ang kanyang paningin at ang kanyang resistensya, manumbalik ang kanyang sigla sa paningin. At gayon din ng kanilang anak na nag-review para September 24 ay kasama ulit namin sa panalangin para sa kanyang pag-take ng board exam. Ang kanyang kondisyon ay maayos at ang kanyang mga na-review ay sumapat para sa pangailangan ng makapasa. Gayon din ang sambahayan ni Brother Esmin Suba, Sister Jo Barrientos Montigo, ang sambahayan ni Ma'am Femi Sabat, ang GAES parents, pupils and teachers, at gayon din ang sambahayan ng mga kapatiran na hindi namin nabanggit na kasama namin ngayon ay patuloy namin sinasama ang bawat isa sa panalangin. Ang aming personal prayer request ay ipuntingin ayon sa inyong kalooban at hindi nang sa aming nais. Amin din ilalapit sa inyo aming maghapon na ito. Nawa makasama ka namin at kayo manguna sa aming mga pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyo. Nawa ang maghapon na ito ay makita namin ang aming responsibility at hindi namin ito iwasan, kundi magbigay kami ng kaluguran sa iyo harapan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid, and happy preparation day mga kapatid. Kala ko kanina Sabat na, ano ba yan? Gumagawa kasi ako ng program para bukas sa Sabat. Kala ko tuloy Sabat na. So ayan bukas ay Women's Day Fellowship, Women's Fellowship ng aming district. So nandun kami bukas at dito naman sa ating God First Morning, regular lamang tayo mag-join sa umaga. Invited ulit tayo lahat mga kapatid bukas at walang ibang nag-i-invite sa atin kundi si Jesus. Hindi ako, ba't ko kayo invite? Hindi ko naman kayo kilala. Sabi nga, joke lang. Si Jesus, pinasabi sa akin, ini-invite daw niya ulit tayo lahat. Sabi pa nga niya, invite nyo rin yung mga kapatid sa church. Dito tayo, sumama tayo sa devotional. Maging buksan nyo lamang yung malakas na speaker dyan. Marinig na yung mga pamilya. Okay na. Diba? Nakapag-devotional na tayo. Ayan, sa lahat na nag-response, maraming salamat po. At bukas po muli, kita-kita tayo sa live. Andin lang kahit hindi sa personal. Alam nyo, maganda nga yung may ganito Kahit pa paano empower tayo. Hindi katulad nung wala pang pandemic, wala namang ganito. Kanya-kanyang worship, minsan hindi natin maunawaan, binabasa natin. Pero ngayon may panalangin pa, sama-samang nanalangin. So yan lang po, magandang umaga sa atin lahat. Huwag tayong BBTO, kapit lang.
sa biyaya ng Panginoon, tayo ay makakasurvive sa madilim na mundo na ito. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.